Minsan talaga, mapapatanong ka na lang sa sarili mo kung bakit ba hindi pa rin sapat ang lahat ng mga bagay na ginawa mo. Mapapatanong ka na lang kung may mali sa'yo. Mapapatanong ka kung may kulang nga ba sa lahat ng binigay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa gabing lumilipas ang bawat oras, di ako makatulog kakaisip kay Eman. Ewan ko ba kung bakit, pero gusto ko siyang halikan. Kaya lang, tulog na si Eman. At eto, mag-ahating gabi na. Kaya matutulog na lang din talaga ako. At eto, habang nakapikit ang mga mata ko, naramdaman kong kumikilos si Eman. At sa paglipas ng ilang saglit, umalis siya sa kama, tapos narinig ko na bumukas ang pinto. Lumabas na naman si Eman. Kaya naman bumangon ako upang sundan si Eman. At eto, paglabas ko ng silid ko, palihim akong nakasunod kay Eman. Marahan at maingat ako naglalakad sa kakahuyan. Tapos eto, pumasok si Eman sa bodega. Kaya nagmadali na ako. Pagsilip ko sa pintuan, di ko makita si Eman. Pero sa paglipas ng ilang sandali, bigla siyang lumabas sa aparador. Ayaw pa din. Paano pa ba ako makakauwi? Wika ni Eman paglabas niya ng aparador. Ano bang meron sa aparador na yun? Bakit ba laging pumapasok doon si Eman? May hinahanap ba siya sa loob ng aparador? At eto, dahil pauwi na si Eman, hinayaan ko lang siya na makaalis. At nung malayo na siya, eto, lumapit ako sa aparador. Mula sa lumang aparador, makikita mo ang madaming ukit na tila ba mula pa sa unang panahon. Luma na yung kahoy pero halatang matibay. At eto, naisipan ko na pumasok sa aparador. Wala lang. Gusto ko lang maranasan yung pakiramdam kapag nasa loob ng aparador. Kaya eto, pagpasok ko, isinara ko ang pinto at aba, napakadilim. Pero wala namang kakaiba. Kaya lang bigla akong natakot kasi may parang kumalabit sa bewang ko. Kaya eto, sa sobrang takot ko, tumakbo ako papalabas. Kasi naman, ano ba yun? Bakit may kumalabit sa akin? Nakakatakot. Hindi na ako papasok dun sa aparador na yun. At ito, mabilis lang ako nakabalik sa bahay. At pagpasok ko, nakita ko si Eman sa kusina. Donnie, saan ka galing? Sa labas lang, Eman. Nagpahangin. Nawala ka kasi kanina. Kaya hinanap kita. Saan ka ba nagpunta? Donnie, nagpahangin din ako sa labas. Bigla kasi ako nagising eh. Wika ni Eman. Ay nako. Nagsinungaling pa. Alam ko naman kung saan siya galing. Pero okay lang.
Ano bang ginagawa mo dito sa kusina? Nag-iinit ako ng tinapay, Donnie. Gusto mo? Sige, Eman. Gusto ko. Kaya ito, naupo na muna ako dito sa sala. Tapos binuhay ko yung TV. At ang palabas, puro balita. Donnie, eto na oh. Nilagyan ko na din ng palaman. Salamat, Eman. Dito ka na maupo sa tabi ko. Tapos, manood tayo ng balita. Donnie, alam mo ba, yung si Duterte, magiging presidente yan sa 2016. Talaga ba, Eman? Paano mo nasabi? Basta. Alam ko lang. At saka sa 2022, ang magiging presidente si Marcos. Alo, manghuhula ka ba, Eman? Donnie, hula ko lang yun. Malay mo, magkatotoo. Eman, hulaan mo nga ako. At eto, kinuha ni Eman ng kamay ko. Tapos, tiningnan niya yung mga mata ko. Natatawa tuloy ako kasi halatang nilolo ko lang ako ni Eman. Donnie, wala akong makita sa palad mo. Pero, kakapalang kalyo ng kamay mo. Kakalaro ng lato-lato. Sira ka talaga, Eman. Pero kapag nangyari ang sinasabi mo, may reward ka sa akin. Donnie, kailan ko pa makukuha yung reward na yan? Matagal pa yun. Eman, basta, kapag nangyari ang mga sinabi mo, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Tony, wala naman akong gusto na mga bagay. Kasi, ang gusto ko lang, yung maging masaya. Man, basta kapag nangyari yung mga sinabi mo, ako na ang bahala na mag-isip ng mga bagay na magugustuhan mo. Donnie, ang tanong, kilala mo pa ba ako nun? Magkasama pa ba tayo sa araw na yon? Di hahanapin kita, Eman. Kahit saang lupalop. Talaga ba, Donnie? Promise. Hahanapin kita, Eman. Hintay kita sa araw na yun, Donnie. Hindi ko alam kung bakit parang ang lalim ng pag-uusap namin ngayon ni Eman. Tila ba may nararamdaman akong kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na bago sa nararamdaman ko.